Sa puntong ito, makakausap natin si Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din sa iyo, Rafi, at saka kay Connie. Opo, narinig niyo naman po siguro ang sabi ng Pangulong Duterte, wala raw rice shortage sa bansa at nagagamit lang daw itong isyong politikal. Ano po reaksyon niyo rito? Totoo naman na walang rice shortage. Ang napakaraming bigas sa palengke. Ang nawawala ay yung NFA na murang bigas. Ito na talaga yung hinahanap ng mamamayang Pilipino dahil sa napakataas talaga yung mga presyo ng bilihin. At kung i-compare mo sa regular milled rice ay 17 pesos ang price difference hanggang sa 15 pesos. Yung price difference ito sa NFA. Kaya hindi katakataka na talagang pinipilahan ang haba-haba ng pila sa mga NFA outlet. So sa kabuuan talagang wala tayong rice shortage. Pero yung NFA o kaya, NFA rice, bakit nagkukulang sa mga palengke? Hindi naman katakataka yan nagkukulang. Actually, ang NFA ngayon, Rafi, ngayon 2018, ang nabili lang nito sa magsasaka ay umaabot lang ng less than 4,000 metric tons. At yung sinasabi nila na kapag dumating yung importation ay hindi naman talaga niya nahila ito dahil alam ng mga rice traders yung kung gaano lang kaliit ang hawak ng NFA na imported rice. At ito pa nga yung binukbok, kaya mas lalong nagka-delay-delay yung murang bigas sa palengke. Ang paliwanag po ng NFA, may mahigit 4 na milyong pangsako ng bigas. Sa tingin niyo ba sapat na ito para maibalik sa dating presyo sa merkado yung bigas? Oo, hindi, Rafi, kasi itong almost 4 million na sinasabi nilang asako, ito ay aabot lang ito ng mga 4 days. Doon sa ating rice consumption na 32,000 metric tons per day. So, kaya masyado pa rin maliit. So talagang kulang po yun. Paano po pumapasok dito yung spekulasyon kung ganito lang kaliit yung supply ng bigas, lalo na po sa mga traders? Yun nga alam nila na batay din mismo sa isang survey ay meron pa tayong 65 days na ng bigas. Pang 65 days. Kaya wala talagang kulang. Ngayon, ang hawak lang ng NFA dito ay 6%. Ang commercial ay almost 46%. So alam nila, kaya hindi talaga sila nagbababa ng presyo dahil alam nila na mapipilitan pa rin yung mga tao na bibili doon kasi wala silang makitang NFA rice. So kapag na-flood na ng NFA rice itong merkado, posible kayang bumaba rin ang commercial rice kapag sapat yung supply ng NFA? Posible din, pero hindi rin ganun kalaki. Hindi rin ganun kalaki yung ibababa nito. At alam nila na itong pansamantala lang itong importation ng NFA. Na alam nila at mauubos at maubos. Isang staple food ang bigas, kaya hindi dapat tignan ng gobyerno na puro pag-i-import ang inaasahan niya doon sa kakapusan natin sa pagkain at yung kawalan ng murang bigas sa palengke. Mag-aanihan na tayo, Rafi, ngayong last week ng September hanggang October. So dapat ang NFA, ibus na niya yung pamimili niya ng palay. Dapat hindi lang 17 pesos. Kailangan paabutin niya ng 20 pesos ang pamimili niya nang sa ganun makapamili siya sa ating mga magsasaka. Dahil kung iaasa natin sa importasyon itong kakulangan natin sa pagkain ay talagang gutom ang aabutin natin. Alam na natin yung nangyari sa bukbok na kahit bukbok ay ilalabas pa rin nila sa palengke kasi wala silang mailabas. Nabanggit na po sa mga nakaraang interview sa DA, Department of Agriculture, na nasa 23 pesos kuminsan yung bilihan ng pamahalaan sa mga palay, sa mga farmers. So ang sinasabi nyo, meron pa rin bumibili ng less than 20 sa mga farmers? Ay, sa panahon lang naman ng yung pagbili ng mataas, Rafi, sa panahon ng iilan-ilan pa lang yung nag-aani. Pero kapag panahon na ng peak season yan, bumababa na yan, umaabot pa ng 15 pesos. So mas mababa pa hanggang 15. So, ang sinasabi nyo po, dapat ang pamahalaan, dagdagan na nila yung pondo at gawin ng at least more than 20 pesos para maingganyo itong mga farmers na sa pamahalaan ibenta yung kanilang bigas. Oo, totoo yan, Rafi. At saka bawasan nila yung mga criteria ng pagbili nila sa mga magsasaka na hindi kayang abutin ng magsasaka gaya ng 14% moisture dry, tapos yung 100% clean. Di ba, napaka-backward yung ating agrikultura na nagbibilad pa sila sa mga lansang, sa mga
daan, walang post-harvest facilities. Kaya yung mga hinihingi ng NFA na mga ganyan qualities, hindi talaga kaya ng mga magsasaka. Kaya ang nakakabili doon sa pangunahing inaani ng mga magsasaka ay yung mga traders pa rin. Pero para lang po malinaw, para sa ating mga manonood, ang binabanggit nyo, may mga requirements yung NFA kung kaya't kuminsan hindi nabibili yung mga ibinibentang palay at bigas ng mga farmers. Pero kapag nasa commercial naman, binibili rin naman ito ng taong bayan at mas mahal pa kaysa doon sa NFA rice. Oo, totoo. Kasi napipilitan sila. Wala silang ibang alternative. Or else, talagang hindi na sila magluluto ng kanin mag-i-skip na sila ng pagkain ng kanin sa isang araw. So itong anihan, hindi ho ito garantiya na talagang magsasapat na yung supply ng NFA hanggat walang ginagawang hakbang ang pamahalaan patungkol dito. Oo, totoo yan, Rafi. Hanggat hindi talaga siya mamibili. Actually, ngayon meron resolusyon ang Anak Pawis Party List na maglaan ng 10 billion ang NFA para pamili niya ng palay ngayon anihan sa mga magsasaka. At ipa-file yan ngayong darating na Wednesday. Okay. Well, may panawagan din po, magbitiw na raw yung mga opisyal ng Agriculture Department at NFA. Sangahin ho ba kayo rito? Actually, dapat matagal na silang nagbitiw dahil hindi rin naman nila nagagampanan yung kanilang tungkulin na i-ensure yung quality at murang bigas sa palengke. At ito pa nga, yung pondo niya ay pinangbabayad ng utang na sa halip na ibili ng bigas para may mabili ang mga mamamayang Pilipino ng murang bigas ay pinangbayad niya ng utang. So, yun yung iba't ibang dahilan. At isa pang dahilan kung bakit kailangan na nilang magbitiw, Rafi, ay yung inaasa nila, yung kasiguraduhan natin sa pagkain, sa importasyon, na ito ay napakamaling polisiya. Panghuli na lamang po, ano pong projection nyo habang papalapit yung Kapaskuhan? Ang sinasabi ng pamahalaan, dadami na yung supply ng bigas dahil mag-aanihan na, pero binabanggit nga ninyo, hanggat hindi naman nabibili yun ng NFA, yung bigas o palay ng ating mga farmers, hindi pa rin sasapat yung supply. So anong projection nyo in the coming months? Maaring bumaba pero hindi magtatagal, tataas pa rin dahil sabi nga natin hindi naman namimili yung NFA ng palay sa mga magsasaka bagkus ay umaasa siya sa importasyon. Paano pag nagtaas ang presyo ng bigas sa world market? Automatic din tataas yan. Pangalawa, yung ino-offer nila sa mga traders na bumili na diretso sa mga pamahalaan na nag-e-export ng bigas ay isang pangitain ulit yan na talagang yung hindi lang locally produced ang hawak ng mga rice traders, kundi pati yung imported rice na ay hawak na rin ng mga traders. Na yun yung nagpapalala doon sa napakataas na presyo ng bigas kasi kaya nilang mag-manipulate at magtakda ng presyo dahil hawak nila yung produkto. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin. Okay, maraming salamat din Rafi at saka kay Connie. Maraming salamat. Salamat po si Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas.